Lalaki at lingkod ng Panginoon na siya nating mensahero at tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon sa bagay ko. Ang magandang lalaki na pastor, si Pastor Sabi Paredes. We are here again. Mga katuloy ko na bahagi ang misyon na inilagay ko sa aming balikat. Salamat sa panawagan ng Panginoon. And thank you very much po sa bawat sayo. Thank you po, Pastor Roque, at thank you rin Excel sa inyong pong patuloy na pagbibigay ng pagkakataon ng course sa akin upang magbahagi po sa ating mga ay makapag-report. Salamat po sa inyong panalangin, sa inyong pong suporta sa gawain ng Panginoon. And salamat tayo sa Panginoon. Siguro ito po muna yung making presentation doon po sa about yung po may trip to Spain. No? So, punin po Panginoon at actually ang Spanish na embassy po ay binigyan lamang po ako ng 21 days doon para mag-stay po sa Spain. Alam niyo mo, ang dala kong damit pang lifetime yun. Yung malit ako ay punong-puno na pamabigat at tapos meron pa akong backpack. At talagang wala na akong plano umuwi. Wala na po akong plano umuwi at si misis ko naman talagang siya naghanda ng mga damit niya, mga gamit niya. Kaya lang, ayaw ko mag-TNT. Ayaw ko magkaroon ng bad record at sapagkat plano ko natin na magtagal doon ng legal sa legal na pamamaraan dahil nga lingkod tayo ng Panginoon, missionary, ayaw ko maging bad testimony doon po sa mga tao doon. Bagamat kung talagang muntik na po, alam mo kung bakit? Kasi noong pauwi na, kasi hindi kasama sa Republikano yun. Noong pauwi na, after po ng 34 days, kasi lumagpas ako ng 34 days nagkaroon actually, nag-exit ako. Noong ika-19th day ko na sa Spain, 21 days na, di ba? Bagamat multiple entry, at pero 21 days na. So on the 19th day, I have to exit, I have to leave Spain, and ang ginawa ko po, naalala ko na meron akong kaibigan, Pastor Ramiro Adona, na meron akong siyang pinag-aaman doon, meron siyang pinagpapastoran doon through online na church sa Cyprus. So ginawa ko, kinommunicate ko po siya, and then pagkatapos na-arrange yung meeting, kaya nakaalis po ako ng Spain at naka-exit po ako ng Cyprus. At doon, napakaganda po ng ginawa din ng Panginoon doon sa lugar na yan. Pero ayaw kong sige po, ito, para step by step, baka ma-shortcut yung aking sasabihin na yan po. At noong October 28, umalis po ako ng Pilipinas, at dumating po ako doon sa Barcelona, Spain po, ng February 19. February 19. At noong po, nag-stay po ako sa Barcelona hanggang February 23. So, 4 days po. 4 days yung po ang aking pag-stay doon. At na-meet ko po doon, ito po yung pastor po niyan, missionary po yan, ang IBJM, kung saan ay kabilang po rin naman ako doon sa IBJM. And then, maganda po ba doon? Pag di na ito na lang. So, 19 days po ito, si Pastor Pedro Mignol, siya po yung missionary po ng IBJM doon, siya po tumagal sa akin doon, and nag-stay po ako sa kanyang bahay for 4 days, at siya po isang missionary din. At, and then, with him, isinama niya po ako doon sa first time niya pa rin ma-meet, ito pong si Pastor Ortega. At siya po ay Pertilio Ortega. At Francisco Pertilio Ortega. Ito po yung nasa gitna.
Siya po actually ang coordinator at director ng federasyon ng mga churches doon po sa Spain. Merong halo-halo. Merong charismatic, merong mga evangelical, at may Baptist din. So siya yung pinaka coordinator and the president noong federasyon. So yan po, at kaya yan po maganda. Ngayon, kaya lang, hindi niya po ako naiikot doon ni Pastor Pedro Pino kasi napaka-busy niya po. Kaya ang ginagawa ko po doon, nagkaroon po tayo ng soul winning, gospel trust distribution. Ang sinasabi ko po, kasi meron naman akong translator na apps sa cellphone. So sabi ko, Este Polieto, status party, and un mensahe importante. So yun po, kaya lagi yun ang sinasabi ko. Pag hindi marunong na mag-English, talaga yun po, pero one time, nasa Barcelona meron ako nakakausap na isang young people, lady young people, and sabi ko, sabi ko, habla Espanyol? Sabi niya, no, okay, sabi ko, buti lang. So, English to English. And then, ayun po, binitisan ko, kinausap ko, kaya lang, ayaw hindi nag-open, ibig sabihin, hindi siya tumanggap sa Panginoon. Pero nabigay po natin ang gospel trust, at i-share po natin ang gospel ng Panginoon. Which is yun naman po talaga importante, na meron silang marinig na gano'ng mga mensahe na ang tao'y makasalanan, pupunta sa impyerno at si Kristo ang namatay sa krus, tinumustahin sa ating pagkakasala, na yung kaligtasan ay makakamit niya kung siya magsisisi, tatanggapin na si Jesus bilang tagapagligtas. So yan po, at so hindi tumanggap. No, October 20, ano naman po, ayan actually, ayan binabagi ko po, ayan, meron gospel trust, naglalakad po ako doon. I presented the gospel to go sa mga English speaking na mga tao. Pero alam nyo, hindi mo marami ang nagsasalita ng English. Talagang tayo po ang mag-a-adjust sa kanila, tayo mag-aaral ng Spanish para makausap talaga sila. Ganon po sila, kumbaga nandoon, sabi ng kausap ko, alam mo, mag-private mga yun. Hindi sila mag-a-adjust sa iyo, ikaw mag-adjust sa kanila. So yun po. And then after that, sige po, go ahead. Pakilayan po. Nag-preach po ako sa church si Pastor Pedro Tipion. At may mga wala po dyan kasi tumalo sila ng spiritual retreat. At mayroon pong, yan po. At na kung saan ay meron pong mga ilang mga Baptist doon. Kaya lang, hindi katulad dito sa atin. Hindi katulad sa atin. Sa atin, pagkatapos dito, may Baptist pa sa mga labas dyan, di ba? May mga Baptist doon. Kakaunti po ang mga churches talaga. Mangilan. At mangilan po ang mga churches. Kaya talaga kailangan po nila ang gospel ng Panginoon. Okay, go ahead po. At yan. Ayan, actually ang Barcelona, malaki po ang Barcelona kasi meron parang Metro Manila, pero meron siyang mga Metro Manila. Ganon din ang Barcelona, meron Barcelona, pero meron din Metro Barcelona at marami po yun. Ngayon ay hindi lang po talaga ako nakaikot, pero meron po doon lugar na doon, maraming Pilipino, may mga Hudyo, at yan po, at yung makita natin. Okay, go ahead po, yan. Ay, winelcome nila ako na may barbecue. Ano ba? Nag-celebrate po kami nakasama ng may barbecue sila dito. Okay, so sige, go ahead po. At actually yung mga yun, Spanish speaking, kaya lang sila po ay galing ng Venezuela at yung ba po ay galing ng Colombia. Okay, so yan. So, bibihira din po, bagamat meron, pero marami din po ang mga foreigner doon na Spanish speaking. Okay? So, ayan po. At doon sa Castel Bisbal, Barcelona, ayan po. So, okay. So, nagkaroon po tayo ng palusot doon. Okay, go ahead po. At ayan. Nagpunta po ako after ng Barcelona, October 23, nagpunta po ako ng Palma de Mallorca po sa Spain.
Nag-stay po ako roon hanggang 28. Pastor Marty Bullock, siya po yung nag-extend ng invitation po sa atin doon. He is an American missionary. Nag-mission na po siya sa Mexico. At ngayon ay nandun po siya sa Palma de Mallorca sa Spain. At kung saan, siya yung nagbigay po sa akin, kaya nagkaroon po tayo ng Schengen visa. At very warm and humble missionary po. At napaka-humble din po nitong missionary nito. At salamat sa Panginoon sa kanya. Meron po siyang church doon. Okay, go ahead po. At yan, nagkaroon po kaya, nag-preach po ako sa alang church. At meron silang mission emphasis. At na kung saan we encourage them to pray for the Jewish people, doon sa kanilang... Kasi hindi po siya, hindi siya part ng IBJM ng Jewish missions. Wala po silang gano'n. We encourage them na maging bahagi po ng kanilang mission ang Jewish. So, okay, nag-preach po ako dyan. At binalaman po, dahil siya po nag-interpret, nag-preach po ako ng English, and then i-interpret niya in Spanish naman. So, kaya yung 30 minutes na preaching, naging 1 hour. Naging isang oras, yun lang po ang Spanish. Okay, yan po, napakasayang pamilya. At bakit pa meron pa ako parang so yan po. Medyo tignan po raw, napakaganda po ng lugar niya. Alam mo niyo, 25 million a year ang tourist. Napakataas, dami. Kaya doon po, may mga barko, may mga barko na dumadaw, mga cruise ship na nandun po. Okay, so go ahead po. Ayan. Ito po yung future missionary. Ito po yung worker ng church. Nagala po kami ng atin ko. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon from England. 2 kabataan. Ang baba ko, sa tingin ng baba ko, napataglo ko doon sa 2. Pero ang tataas ito po, yan ang namin. At salamat sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. At sabi ko, wow, meron na tayo na witnessan na patanggap sa Panginoon from England. Okay, so ahead po. Ayan, yung pamilya ni Pastor Carlos. At yan, nag-Bible sa study siya doon. At doon sa lugar niya, ang travel ay bus. At yan naman po. Okay, so ayan. Okay, so after noon, 28, pumunta naman po ako ng Santa Cruz, Tenerife. At yan po ay, ang Santa Cruz, Tenerife, kasama po siya sa Canary Island, malapit siya sa Africa. Okay? Mainland ng Spain, ito yung Africa, ito mainland ng Spain, nandito siya, yung Canary Island, Santa Cruz, Tenerife, yan po. At si Pastor Gabi Suso naman po, ang siyang nag-pick up sa akin sa airport. Si Sister Annie Lambayan, siya po ay Ilocana, na taga roon sa Ilocos North. At siya po yung contact natin doon. At salamat sa Panginoon dito sa ating kapatid nito. And kagabi, kasi hindi pa po sila marunong, at together with yung isang member po ng church doon sa Canary Island, at nagkaroon po kami ng klase na kaya in-encourage ko po sila na mag-aaral ng Solmini. At kagabi po, meron 2 akong naging kasama na tinuturuan natin how to win souls. So, kaya salamat po doon. And ayan po, nag-preach po ako. Ang karamihan po ng 80 to 90% ng member ng Pilipino na naroon ay mga Pilipino o OFW. At marami po sa kanila permanent resident at citizen na po ng Spain, mga Pilipino. Okay? Dati po kasi napakaluwag sa Spain. At napakaluwag sa Spain na kung saan kahit na sino pwede pumunta, may mga ilang requirements lang. Ngayon, hindi na po ganoon ngayon. Okay? So, yan po. At nag-preach po ako dyan. Okay, come on, go ahead po. Okay, ayan. At witnessing. At kung saan, nagpunta po kami ng park. At ayan. Hindi po tayo tumigil na pag-share ng gospel ng Panginoon doon sa kanila. Meron ako na-meet kasi nga may mga sailor doon or mga seaman na nandoon at napunta po kami ng park and na-witnessan ko po 2 Filipino seamen.
Okay, yan po yan. So, salamat po sa 10 minutes. Okay, go ahead. Ayan, nagpapasali po ako sa isang member. Ito yung design niya na mawin niya ang kanyang mga loved ones na nandoon sa Spain. Sabi niya kung susumahin, 2 malalaking bus ang kanyang kamag-anak doon. Ibig sabihin ng karami. Ay gusto niya mawin sa Panginoon yung kanyang kamag-anak. So nag-aral po siya ng so meaning kagabi. At yan po. At nagpunta po ako sa kanila, binibilisan po yung kanyang asawa. Okay, go ahead. At yan po. At dumalo kami sa ospital. At yan po. Pero namatay na ito after 2 weeks. At yung lalaki po na katabi ko. Okay, so mga Pilipino na nag-work sa isang Filipino restaurant, 2 lalaki po na patanggap din natin sa Panginoon. And then, go ahead. Ayan, yan po yan. Okay, go ahead po. At ayan. And after that, November 6, napunta po ako ng Cyprus para mag-exit. At and then, dahil nga po kay Pastor Ramiro Adona, at doon po, at blessings and thanksgiving, salamat sa Panginoon na nag-provide po sa akin ng ticket at going to Cyprus and then going back to Spain. Dahil nasa Barcelona, Spain po ang aking return ticket. At habang kayo nasa aeroplano, meron isang German national. At yun, na-witnessan din natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, marunong mag-English. Kasi kung German siya, ay Sprachenheit, hindi ko po alam yun. So, yun po. Okay? So, salamat sa Panginoon and may mga nawitnessan po tayo doon. And actually, nakapunta po ako doon sa Acts chapter 13, reading verse 6, mayroong papos doon. Sa Cyprus, may papos doon kung saan ay napuntahan ni Paul sa Acts 13:6. Napuntahan din po rin po at mayroong sinagog doon. Kaya lang, hindi na po humentra dahil may mga pulis doon kasi kasalukuyang may giyera sa Israel. And then, bumalik po kami ng Nicosia sa Cyprus. Ayun, at napuntahan po namin ang sinagog doon at nadalo po kami ng service sa sinagog. Pakita na lang po ninyo, Rabbi Mendy Raskin. Mendy Raskin, siya po yung rabbi namin ko at na kung saan, let us pray for him para sa kanyang kaligtasan. At yan po, at ulit po Panginoon sa mga na yan. At doon po, go ahead po, yan. At meron pa po, actually doon po sa Cyprus, meron po ako nang matanggap sa Panginoon, taga Davao. Nakita ko sa isang lugar, sa mini grocery, may Davao na nakalagay. Sabi ko siguro, Pilipina to o Pilipino. Pasok ako, at sabi niya, missionary ano? Okay, sabi ko, binigtas ako, tumanggap sa Panginoon. Tamang-tama, siya pala ang kinikilala na mami ng mga OFW doon. Kaya tuwing hapon, may mga OFW na napunta doon, mga nag-work, kaya sinamantala ko po yun, at napatanggap natin sila sa Panginoon. Ilang, 4 afternoon po ako na nagpupunta roon at may mga OFW tayo na Bible study at natatanggap po. Bago po umalis, dumadalo na po siya ng church. Ang pangalan po ay Maria. So, Maria Saraste. So, pakipanalangin po natin yan kung ginagawa natin. And salamat po sa Panginoon. And then, after po niyan, ay may mga Pilipino na tayo napatanggap. Kaya bukod po doon sa meron isang sushi making o training. Ng paggagawa ng sushi. At alam niyo naman, masarap din naman ang sushi doon sa mga mahihilig ng mga Korean and Japanese food. So, nag-preach po ako doon sa training ngayon. At marami po mga Pilipino ang nandun. Nag-purihin po ang Panginoon. Kaya napakaganda po. Kaya on the 19th ng November, balik po ako ng Barcelona at masaya po ako. Meron po akong mga nawintisan pa, hindi ko lang po maikwento na, pero habang nasa airplane, may mga taga-Switzerland na nandun, marunong din mag-English, napunta rin ito ng Pilipinas, kaya lang ang sabi niya, I am an unbeliever. Ganon po sila ka-proud na sabihin, sila po ay unbeliever, at ganon din ka-proud sila sabihin, na nakausap ko po, sabi niya, I am an atheist. Nakakalungkot, nakakaano sila. Salamat sa Panginoon, iba sa ating bansa. Ang salita ng Panginoon ay malaya kay papahayag at sa ating bansa kung saan may mga napapatanggap tayo sa Panginoon.
At salamat po. Kaya lang, bago ako umalis, dahil 2 gabi akong kuyak, na-jackpot yung aking yung bag. Nalaman ang aking tablet at pati Bible. Buti na lang yung passport ko na dito sa polo, sa bulsa ng polo. Kung hindi, hanggang ngayon naandun pa ako. Oh, pero salamat sa Panginoon. Hindi masakit sa akin kaagad nung una dahil masaya ako eh. Masaya ako kahit kami nawalan. Pagdating ko rito, sabi ko nawalan ako ah. But anyway, so pray po ang Panginoon. Binigyan tayo, binigyan. Ngayon, ang pinaka-prayer po natin yun dahil sarado po ang Spain pagdating sa talagang mga tourist lang. Eh, napakagastos ng lagi ng tourist. Napakagastos. So hindi naman po ang isang way namin, si Sister Muling, ay mag-a-apply ng work job. Kaya sarado po, walang mga opening. So, we're still praying na magkaroon po tayo ng way para makapasok po dyan sa Spain at mas matagal ang pag-ano po natin. Kaya waiting po po. Pero habang ako po ay dahil naman tayo naman po ay missionary at ang Jewish missions, wala naman po talaga siyang geographical limit. Ibig sabihin, o dapat sa Spain talaga, dahil Jewish missions nga po, ang Jewish missions kahit saan. Okay, kahit saan, basta maraming mga udyo at ilin tayo ng Panginoon, yun po yun. Yun po yun. Kumbaga, at kahit saan we can be a witness of the gospel of Jesus Christ with the Jewish people. At yan naman po. Kaya, habang ako po naghihintay para sa opening ng Spain, kung ano po yung i-open ng Panginoon ng pintuan, ako po'y lalarga. Dahil ayoko rin naman po matin dahil matagal dito po sa atin po. So, kaya, dahil missionary naman po tayo, foreign missionary, so yan po ang ating desire na may mag-open at lalakad po tayo anytime na magkaroon ng opening saan po tayo din ng Panginoon. Okay, so salamat po sa inyong panalangin, salamat po sa inyong pagsuporta sa gawain ito ng Panginoon, and it is not in vain ang paglilingkod po natin. Okay? Hindi po ito sayang ang paglilingkod natin ginagawa. Okay? So let us now open our Bible, mga minamahal, in Ephesians chapter 2. At yan po. Ephesians chapter 2. Okay, so yan po. At Ephesians chapter 2, babasahin po natin ang binasa naman po natin kanina. So, yung verse na naman po kung saan po kinuha yung title ng ating pag-aaral ay yun na lang po ang ating babasahin. Ephesians chapter 2, reading verse 15. Okay, so ang sabi po, tayo po tayo lahat. At Ephesians chapter 2, verse 15. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. At for to make in Himself of twain one new man, so making peace. Pag-uusapan po natin dito mga kapatid, the Jews and Gentiles in one new man. Okay, let us pray. Lord, thank you. Pagpalain po ang iyong salita sa aming mga puso. Salamat po sa Golden Harvest Baptist Church. Thank you po for every member of the church. Thank you, Panginoon, for the presence of each every one of us. And Lord, we pray that you please speak to our hearts, and we pray for the sweet moving of the Holy Spirit in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay? So you may now take your seat. Dito po ang sabi po, the Jews and the Gentiles in one, as one human. Okay? Or in one human. Now, at dito po natin makikita mga kapatid na kung saan ay yung pong pag sinabi natin human, ito po ay tumutukoy, one human, ito po ay tumutukoy sa church ng Panginoon. Ito po ay tumutukoy sa church ng Panginoon. Kaya pag-usapan po natin dito, the Jews and the Gentiles, sapagkat napakahalaga na magkaroon tayo ng patuloy na unawa patungkol po dito, sapagkat makita rin naman natin kung ano yung blessedness or yung the blessings that we have
in Christ being a Gentiles. Yun po'y mahalagang maunawaan po natin so that mas lalo natin ma-appreciate kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay bilang mananampalataya. So that mas lalo mo makita ang biyaya ng Panginoon. So dito po mga kapatid ay tinutukoy po dito yung sinasabi ko riyan ng, bakit dito pwede ngayon? Sinasabi ko riyan mga kapatid ng salita ng Panginoon at na sinasabi, for to make in himself of twain one new man, so make him peace. At mahalaga po itong bagay nito sapagkat nagising tayo, nagkamalay, naging Kristiyano tayo na naandito tayo, meron pumupunta sa atin, Bible study tayo, inibitahan tayo sa church, eto tayo ngayon, at na kung saan nakikita natin ang sarili, nakapaglilingkod tayo, pero hindi natin po naiintindihan yung kung bago dumating sa atin, meron pong mga mahalagang bagay na dapat tayo maintindihan ng mga pangyayari na kung saan ang Diyos lamang ang tanging gumawa. At dahil po doon mga kapatid, nais kong tingnan po natin ang mga bagay dito. One twain new man, ito po it is referring to the church ng Panginoon at na kung saan ay nais lang pa rin ang maintindihan natin. Una, na gusto ko makita natin is the comparison of the Jews and the Gentiles. The comparison of the Jews and the Gentiles. Ang mga Hudyo, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, in Deuteronomy chapter 7, reading verse 6, sila po yung tinatawag natin mga kapatid na chosen people ng Diyos. Okay? Deuteronomy chapter 7, reading verse 6, ito ang sabi ng Panginoon. Sabi po, for thou art unholy people unto the Lord, my God, thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself. Pinili sila ng Diyos sa pamagitan ni Abraham. Sa pamagitan ni Abraham, dumami po siya ang pinaka-ulo, kung saan lahi ng mga Hudyo o ng tinatawag nating Hebreo. Na kung saan mula kay Abraham at nagkaroon ng anak Isaac, Jacob, and the 12 tribes at doon dumami na po ang mga Hudyo. Na kung saan ang sabi ng Panginoon, ang sabi po ng Panginoon mga kapatid, diyan, God hath chosen thee to be a special people unto Himself above all people that are upon the face of the earth. So kung hindi tayo kasama sa Jewish people, ang tawag sa atin ay mga Gentiles. Maliwanag po yan. Hindi pwede maging spiritual Jew tayo. Tayo po'y Gentile. Gentile po yan, mga kapatid. Hindi pwede maging spiritual Jew ang Gentile. At ang ganiti naman, ang Hudyo, hindi rin naman sila tumitingin sa pagiging Hudyo nila kapag sila po ay tumanggap sa Panginoon. Yung tinatawag nating ethnicity, intact pa rin. Ang Gentile, Gentile pa rin. Ang Hudyo, Hudyo pa rin. So, yan po makikita natin. Now, sa ganung bagay, ang kaibahan lamang po, mga kapatid, katulad niya, John 8:39, sinasabi na sila po yung mga lahi ni Abraham. At na kung saan, ang kaibahan lamang po dito, the Jews have no dealing with the Gentiles. Naalala natin in John chapter 4, na sinabi po ng Bible na ang mga Hudyo ay walang dealing sa mga Hentil at maging sa mga half-blooded na mga Jew and Gentile katulad ng Samaritan. Okay? Naalala niyo yung Samaritan woman in John chapter 4 na kung saan ay nakipag-usap ang Panginoon kaya gulat na gulat yung babae, yung Samaritan woman sapagkat si Jesus bilang Hudyo nakipag-usap sa kanya. So makita po natin mga kapatid, wala silang dili, kaya hindi pwede yung relasyon, yung anumang relationship ng mag-asawa, ang mga Hudyo, hindi pwede magkaroon ng relasyon o kumuha ng kanilang mga anak para maging asawa ng mga anak nila. Okay? At sila, yung anak nila, bigay doon sa mga Gentile para maging asawa. Wala pong gano'n talaga. Ang nais ng Panginoon, sila po'y maging solid, sila lang po yun. Yung lahi ng mga Hudyo, ma-preserve. Yan po ang ano. Now, at kung saan, tayo naman, at actually, ang blessing sa kanila, iba silang mga kapatid, sapagkat maraming mga kumbaga, ang paggawa ng Diyos, naalala niyo yung nasa Egypt sila,
na maraming miracles na ginawa ang Panginoon sa kanila. Yung Passover lang, marami na kung saan yung pag-cross nila ng Red Sea, yung pag-cross nila ng Jordan River, na nahati yung tubig at nakatawid sila. Marami silang mga kwento, stories, o mga stories ang mga Hudyo na kung saan yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Ngayon, mga kapatid, yun po sila mga kapatid. At ang kaibahan pa, sa kanila sa mga Hudyo, ibinigay ng Diyos ang kanyang kasulatan. In Romans chapter 3, reading verse 2, unto them were committed the oracles of God. Sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang banal na kasulatan. Sila yung ginamit ng Panginoon para isulat ang Bible. At sila po yun, mga kapatid. Ngayon, so yan po sila. Kaya ang kaibahan sa kanila, dahil po doon sa kanilang, yung pabor ng Panginoon sa kanila, ang kaibahan naman, nagkaroon sila ng pride. Naging mapagmataas naman sila. At yun naman ang naging disadvantage ng mga Hudyo. At ang turing nila mga kapatid sa mga Gentiles ay katulad niyan, ang turing nila ay mga inferior creature. Mabababang uri ng nilalang. So yan naman po. Bakit? Sapagkat special sila eh. Tayo hindi special. So yan naman po. Okay. Ang Gentiles naman, kaibahan naman mga kapatid. Tingnan po niyo, in Ephesians chapter 4 verse 17, kino-compare lang po natin ito. At pero sa dulo, you will appreciate kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. In Ephesians chapter 4 verse 17, ito naman po sabi ng Bible. Verse 17, this I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Dahil wala na tayong Diyos, ang Diyos ng Israel, hindi naman siya ang Diyos natin, at ang Biblia ng Israel, hindi naman yan ang ating Bible, hindi naman yan ang tinatawag natin ng mga Gentile, na tinatawag natin authority of our faith and practice, hindi naman gano'n. Kaya sabi po ng Bible, in the vanity of their mind. Okay? Dahil wala naman tayong salita ng Diyos ang Gentile eh. Pero ang sabi po ng salita ng Panginoon mga kapatid, having the understanding darkened. Madilim ang ating kaisipan ng mga hindi. Walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya tingnan niyo sabi ng Bible, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Hiwalay tayo sa Diyos because of the blindness of their heart. Yan ang spiritual condition ng mga Gentiles. Okay? So yan. And then sumunod. Who being past have given themselves over unto lasciviousness, ibinigay natin ang ating sarili sa mga kahalayan to work all uncleanness with greediness. So makita po natin mga kapatid kung ano ang kaugnay, kung ano ang spiritual condition ng mga Gentiles compared doon sa spiritual condition ng mga Hudyo. Pagkabat ang mga Hudyo mga kapatid, makasalanan din, kaya lang yung favor ng Panginoon nasa sa kanila at wala naman sa atin ng mga Gentiles dahil po doon. Yun ang comparison mga kapatid ng dalawang ito, Jews and Gentiles. Okay, sumunod. Not only that mga kapatid, not only the comparison, pangalawa, the cross that broke down the partition. Okay, tingnan niyo sabi po, Ephesians chapter 2 pa rin. Ano ang sinasabi po? Sa verse chapter 2, reading verse 13. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were part of are made nigh by the blood of Christ. Na dati kayo malayo, walang kaugnayan sa Panginoon, ngayon ay nailapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Okay? Amen po ba? So, ng dugo ni Kristo, were made nigh by the blood of Christ, for He is our peace. Sapagkat si Kristo ang ating kapayapaan, who had made both one, na siya nagpag-isa, and had broken down the middle wall of partition between us. Yung middle wall of partition na nagpapahiwalay sa mga Jews and Gentiles, inalis ng Panginoon. Ano yun? Ano yung partition na yun? Ano yung middle wall of partition? Sinasabi po mga kapatid, verse 15, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments,
ang kautusan, contained in ordinances, for to make in himself of one human, so making peace. Sapagkat si Kristo ang katuparan ng kautusan. So yung mga bagay na ang mga Hudyo ay hindi pwedeng makipag-associate, magkaroon ng relationship, ang sabi po mga kapatid, He had broken down the middle wall of partition, tinupad ni Kristo ang kautusan, okay? Na kung saan na walang bisa na po yun sapagkat inalis na ng Panginoon at yun ang kumbaga ang dugo ni Kristo. Salamat sa Panginoon sapagkat ang sabi nga po ng gospel ng Panginoon, I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo ni Kristo. For it is the power of God. Okay? Unto salvation to everyone that believeth. To the Jew first and also to the Greek. So makita natin mga kapatid, salamat sa gospel ng Panginoon na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, alam naman po natin that yun ang kumbaga tinubos tayo, yung dugo ni Kristo ang naging ransom para sa ating mga kasalanan. Siya yung naging pambayad. Tinubos tayo ng Panginoon mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na apis ang puot ng Diyos. Alam niyo, napasibay ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos po'y galit sa kasalanan. Namumuhay ang Diyos sa kasalanan. So, ang tao po mga kapatid ay hindi po pwedeng magkaroon ng relasyon sa Diyos kung wala ang kamatayan ni Kristo. Salamat sa Panginoon sa pamamagitan ng dugo na natili sa Panginoon, ang Diyos po ay nagkaroon ng napayapa o nawala ang puot at galit ng Diyos sa kasalanan noong namatay si Kristo bilang kabayaran ng kasalanan natin, ang kanyang banal na dugo. Kaya sa ganung bagay, kapag ang tao po ay sumampalataya sa Panginoon, nandoon mga kapatid, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, pinatatawad tayo ng Panginoon, at hindi na tayo sisingilin ng Diyos sa ating mga kasalanan sapagkat binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Naapis ang Diyos sa pamagitan ng dugo na tigis sa Panginoon. Kaya sa ganong bagay mga kapatid, it is the cross, it is the blood of Christ, it is the cross mga minamahal. Kaya kumbaga, when we were made nigh by the blood of Christ. Kaya salamat po sa katotohanan na meron tayo sa Panginoon. Kaya, eto po ngayon mga kapatid, ang Hudyo, ang Gentile, ang sabi po, pareho ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. Kinakailangan ng mga Hudyo magsisi at manampalataya sa Panginoong Jesucristo katulad ni Apostol Pablo. Ganon din tayo mga Gentiles. Ganon din naman po tayo, isa ang paraan ng kaligtasan by repentance and faith toward our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon, hindi iba ang kaligtasan natin sa kanila at ng mga Gentiles, kundi isa ang paraan ng Panginoon ng pagliligtas. Kaya po rin po, Panginoon, kahit nasaan po ang tao, yan po ang daladala natin mensahe that there is only one Savior na isinugo ang Diyos, walang iba kundi si Kristo po lamang. Okay? Amen po ba? At the reason kung bakit tanggap tayo ng Panginoon, walang mga Hudyo sa atin, pero ito tayo. Pangatlo, not only mga kapatid, not only yung ito po, tayo as a church ng Panginoon, ayan, not only the comparison, pangalawa, the cross that broke down the partition, pangatlo, the church of Christ. Alam niyo mga kapatid, yun po yung sinasabi natin, na ang church ng Panginoon at yung mga Hudyo at Gentile, eto na tayo. Ang unang original members ng church ng Panginoon are all Jewish. The original members. Wala pang Gentile. Pero na-establish ang church, mga Jewish lamang po ang mga members. Pero noong kung tayo pangaral na po ang gospel ng Panginoon sa Ethiopian eunuch, katulad in Acts chapter 8 and in Acts chapter 10, si Cornelio,
Doon at maging doon po sa Acts chapter 13, noong sina Paul and Barnabas were sent by the church in Antioch, they preached the gospel in every place na kung saan pinupuntahan nila yon. Nagkaroon na po ng mga Gentiles. Nagkaroon na ng Gentile believers sa loob ng church na. So, salamat sa Panginoon. So, we are member of one of the body of Christ. Okay? We belong to the body of Christ. Now, hindi na ito yung pagiging Hudyo natin, Gentile natin. Ang pagiging Gentile, sabi ng Bible, vanity of mind, hindi ito yung dapat pinapractice, kumbaga. Iba na yun. At hindi rin naman yung pagiging Hudyo ang pinakadapat na maging, kumbaga, binibigyan ng highlight o hindi yun. Iisang church, Jewish and Gentiles, sa iisang katawan ni Kristo. Kaya nga po, salamat sa Panginoon, bakit din yung sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago na. Bagong tao. Bakit? Kasi nga po, ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa atin, kasi yung pagiging Gentile, hindi uubra. Hindi uubra yun. Bakit po? Pagiging makasalanan yun, vanity yun eh. Hindi rin naman yung pagiging Hudyo lamang. Bakit? Sapagkat ang pagiging Hudyo, yung proud na mga Hudyo, sila po yan, mga kapatid. At, pero ang ginawa ng Panginoon sa pamagitan na ng dugo ni Kristo, binili tayo ng kanyang banal na dugo, at salamat sa Panginoon, nag-respond tayo by faith, nag-respond tayo doon. At sa ganung bagay, mga kapatid, ito po ang church ng Panginoon. Now, ito yung church ng Panginoon. Ano sabi ng Bible? Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagturo na kung saan po importante na maintindihan natin. Una, yung foundation ng church. Let us notice, mga kapatid, the foundation. Okay, anong pong sabi? The foundation. Tignan yung Ephesians chapter 2 verse 20. Ephesians chapter 2 reading verse 20. Ang sabi po ng Bible ay ito. Ephesians 2:20, ang sabi po ng salita ng Panginoon, and are built on the foundation of the apostles and prophets. So ang pinaka-foundation is the teaching of the apostles about the Lord Jesus Christ. The foundation, the teachings of the apostles. Na kung saan, salamat sa Panginoon, ito yung pinaka-foundation ng church, Jesus Christ Himself, na kung saan ay salamat sa Panginoon, meron tayong foundation at fundador o founder na hindi kailanman makikilos. Matatag. Amen? Matatag. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, sabi nga po, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tingnan niyo po mga kapatid, ang church ng Panginoon ay hindi po nakatayo sa salita ng tao. Nakatulad doon sa tingnan niyo, naalala po ba ninyo? Merong taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Ito yung mga taong nakikinig sa salita ng tao na kung saan opinion ng tao pinaka-foundation ng buhay nila. Okay? At hindi salita ng Panginoon. Kaya dahil sa nakatayo sa salita ng tao, opinion ng tao, dumating ang bagyo, nag-iba. Tama po. Hello, naalala po ba niyo? Samantalang, ang nakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi po, ay para siyang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, at dumating yung bagyo, dumating ang malaking baha, pero ang bahay ay nanatili nakatayo. Bakit? Sapagkat ang pinaka-foundation ay walang iba kundi si Kristo sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya kahit ano man ang mangyari, because it is founded on the Lord Jesus Christ and in His words, the church is still, mga kapatid, established and still going on sa biyaya ng Panginoon because the foundation and the basis ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Ayan po sinasabi dito sa banal na kasulatan.
Walang ibang foundation na meron tayo, walang ibang pinakanan tayo ng gawain. Kaya kung ang talagang Kristiyano, mananampalataya, ay magpapatuloy ka sa biyaya ng Panginoon. Pagka Kristiyano ka, kahit anong problema ang sabihin mo, dumaan sa buhay mo, dahil tinanggap mo ang tunay na tagapagligtas na si Kristo, you will stay faithfully and steadfastly sa biyaya ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, bakit? Kristiyano ko, si Kristo ang tinanggap ko eh. Ngayon, kung Kristo ng sabungan ang tinanggap mo, tapos. Tama po? So, yun ang ibig sabihin, hindi talaga magtatagal ang isang tao kapag hindi ang tunay na Kristo ng Biblia ang kanyang tinanggap sa kanyang puso. So, yun ang ibig sabihin. Kaya mahalaga po ito mga kapatid, the foundation, the church of the Lord Jesus Christ, sapagkat ang church is composed of the Jews and the Gentiles. Bagamat sa panahon natin ngayon, marami po sa ating panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas, kakaunti o bilang na bilang o baka wala pang church, walang church na ang miyembro mga Hudyo. We're all Jewish, we're all Gentiles, kumbaga. Pero meron tayong alam na church in New York na meron silang Gentiles at meron mga Hudyo silang members. Pero hindi na po pinag-uusapan yun mga kapatid, lalo na sa ating bansa dahil wala naman talagang hindi naman talaga marami ang Hudyo sa ating bansa. At ayaw pa nila magpakilala. Dahil alam niyo naman ang mga Hudyo, they are the most persecuted race. Ang mga Hudyo. Lalo nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, buwan, nako, they are the most persecuted. Alam naman po natin. Okay, so sunod. Not only you about the Church of Christ, pangatlo po yan, number one, sabi natin, the foundation. Pangalawa, the fitly praying together, Jews and Gentiles. Yung panahon na yan, mga kapatid, ang mga Hudyo at mga Gentile, ang sabi nga po, pinag-isa ng Panginoon. Dapat po yun din, fitly praying together. Ano ibig sabihin? Kung baga sa building, bawat bahagi ng building dapat lapat. Tama po, ugnay. Kapag ang isang building, ang isang building na to, yung mga semento may awang, yung padre may awang, kumbaga, hindi talaga intact, hindi talaga dikit. Halimbawa, yung roof medyo, kumbaga, may awang din lahat. Hindi siya fitly framed together at madaling masira. Tama po ba? Ang design ng Panginoon compare sa building, ang design ng Panginoon sa church, fitly framed together. Magkalapat. Kumbaga, ang mga Hudyo at ang Gentile, sa iisang katawan ni Kristo, dapat ay lapat sila magkakasama na doon ng intimacy na doon ng fellowship sapagkat ang dugo ni Kristo ang dahilan why the Jews and Gentiles can be together serving the Lord sapagkat isa lang, Jews and Gentiles. Pastor, wala namang Hudyo sa atin dito. Still the same. All members of the church must be fitly framed together. Dapat kumbaga, wala yung tinatawag nating pagmamataasan. Amen? Walang tinatawag na rebellion sa church. Bakit? Hindi na pagiging Gentile natin at hindi din naman pagiging Hudyo nila ang pairalin sa church. Kundi yung pagiging isa kay Kristo. Naintindihan po ba ninyo? That is the wonder or the beauty of the church. Na hindi na tinitingnan ano ba yung background mo, ano ba? Hindi. Dahil ang sabi nga po, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things, yung mga dati, yung mga luma, all things are passed away. Behold, all things are become new. It is the principles of fitly prayed together na dapat po ay nagmamanifest o dapat ito yung nag-govern sa puso ng mananampalataya na membro ng church ng Panginoon. Amen po mahal? Amen. Kaya sa church mga kapatid, hindi, kumbaga, pagkakatulad ng Corinth na may division, dinidiscourage po yung ganon. Bakit? Sapagkat yung tinatawag natin unity is our responsibility ng bawat isa sa atin.
Maaaring magkaiba ng personal background, ng upbringing. Hindi na yung upbringing, hindi na yung family background ang pinag-uusapan dito. Kundi we are one in Christ, serving the Lord, worshiping the true God of the Bible, and serving the Lord Jesus Christ. Kaya iba ang church. Amen? So hindi na ito yung pride sa puso ng isang mananampalataya. Hindi na ito yung division, hindi na po ito yung strife o pag-aaway-away. Hindi yun. Dapat ang church ay meron talagang naandun yung intimacy, naandun yung harmony, naandun mga kapatid, ang unity dahil church ng Panginoon. Okay? Although sa panahon natin ngayon, kaya nga kanina, pero sa pastor, ano na ba ang estado? Okay, meron na po bang maliwanag na ang Panginoon ay nagpahayag? Kung wala man still, pwede mag-volunteer naman. Pwede mang naandyan ka at gawin ang lahat ng dapat gawin sa church ng Panginoon. Available, always be there, and always enrich yourself. Enrich mo sarili mo. Pagyamanin mo ang sarili mo sa kaalaman, pagyamanin mo ang sarili mo sa karunungan, na sinasabi ng salita ng Panginoon, so that you might be able to serve the church of the Lord. So yun po, ganun mga kapatid. So dahil po doon mga kapatid, ang church ng Panginoon ay napaka-importante sa biyaya at pagbabala ng Panginoon. So fitly praying together. Anything that is contrary to the principles of fitly praying together is not the will of God. Hello? Okay. So, ibig sabihin gano'n. And, mga kapatid, ito po, we know, tayo mga kalalang yan, we know that the church of the Lord, merong kailangan. May pangangailangan. Bilang isang talagang tatayo ng pinaka-spiritual leader. Alam naman po natin sa ganung bagay. So, just be available, always be active, be available ka, maging active ka, and then attentive to the Word of God. Pag sinabi active, katulad ni Paul and Barnabas in Acts chapter 13, they were praying and they were fasting, nagpa-fasting po sila, at dahil doon, ibig sabihin active po sila na nasa church. And attentive to the Word of God. Attentive to the Word of God. Kaya nung nagsalita ang Holy Spirit kay Paul and Barnabas, ang sabi ng Holy Spirit, sabi niya ng Panginoon, ng Holy Spirit sa church, separate unto me Paul and Barnabas for the work whereunto I have called them. Tingnan nyo, naging maliwanag ang salita ng Diyos, ang voice ng Panginoon sa kanila sapagkat sila ay available, at sila po ay active, at sila po ay attentive. Kaya nung nagsalita ang Espiritu Santo, naging maliwanag sa church, maging kay Paul and Barnabas, na sila'y tinatawag ng Panginoon. Okay? So yun, ganun kahalaga po yun. Dapat available, dapat active, doing the church ministry, available, nandyan, doing the church ministry, and attentive to the Word of God. Listen to the voice of God. Maaaring mula sa inyo. The best thing is, ang Panginoon ay tumawag ng maliliit as a pastor mula sa inyo mismo. Mula sa inyo mismo. Iba ang magiging kapag galing sa labas. Kahit sabihin na natin kay inyo.
Pero mas magandang nakakaintindi na ako na yung mula mismo sa inyo. Kaya sa ganung bagay mga kapatid, doon natin makita, of course, yung foundation, and pangalawa yung deeply praying together. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. Kaya anything that is contrary to the principles of deeply praying together is not the will of God. Kasi kontra na siya. Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng strife, nagkakaroon ng mga disunity. So, hindi ka naulak ng Panginoon nyo. Salamat sa Diyos sapagkat iisa tayo kay Kristo. Amen? It is no longer your personal background, no longer your personality, but of course, the principles of the Word of God ang dapat po ay naghahari, namamayani sa ating mga puso. Under ng Church of Christ is the fruit of the Holy Spirit. Kaya tingnan nyo, pati ito ang practice sa church, napakatindi nito. At ano sabi po ng Bible? Tingnan nyo sabi mga kapatid. At Ephesians chapter 2, reading verse 22, tingnan nyo sabi ng Bible. Kanina mga kapatid, at okay, tingnan nyo sabi ng Bible. We have the Holy Spirit, in whom we also are built together for an habitation of God through the Spirit. Alam niyo, salamat sa Panginoon. Ang church ay tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya napaka-importante mga kapatid na nabubuhay ng tamang maayos sapagkat so that the Holy Spirit can work sa buhay natin as a church. Amen? So yan po ang ibig sabihin. At dahil doon, we have the Holy Spirit. Tingnan niyo sabi ng Bible. At Galatians chapter 5, reading verse 22, anong dapat na mag-manifest sa buhay natin? Ito po sabi. Okay? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ito ang fruit of the Spirit because we have the Holy Spirit in our hearts and the church is the habitation of God through the Spirit. So itong bagay na ito ang dapat na ma-cultivate, ma-develop sa ating mga puso. Yung binangitan. Pag ito ang ma-develop sa ating mga puso ng bawat mananampalataya, we will see mga kapatid the power of the Holy Spirit working sa ating mga buhay. At doon mga kapatid, yung binasang talata kanina, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Doon magmamanifest, doon makikita ng mga tao na ang Golden Harvest Baptist Church ay nagiging isang malinig na ilaw ng sanlibutan sapagkat naging malinig at ang nangyayari nakikita sa atin ay yung fruit of the Holy Spirit na binasa natin kanina. Kaya, kumbaga, hinihiling sa Diyos ko, Panginoon, i-develop mo po sa amin itong love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance sa puso namin lahat. Pag may mga naandyan na hindi okay, napapractice mo yung meekness at saka yung gentleness. Pag mayroong mga tao kailangan paglibran, nandun yung love. Pag may trouble, may problema, nandun yung peace sa puso mo. Eh, hindi po ba? At yun po ang dapat na mag-hari sa ating mga puso. Dapat ito ma-develop, dapat po ito ma-cultivate sa ating mga puso. That is the work of the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. Eh, isipin mo na lang. Isipin nyo na lang. Ang gawain ng Panginoon ay sure sa panahon na yan. Bagamat hindi natin ma-attain ang perfection. Maka-perfect na ng church na yan. Walang ganun. Walang ganun na ang church ay nagiging perfect. Wala ko. Hanggang tayo nandito sa lupang ito, perfection cannot be obtained or cannot be attained. Pero salamat sa Panginoon,
pwede natin mag-practice, pwede mag-cultivate, pwede mag-develop ang fruit of the Holy Spirit because God, the Holy Spirit, is working sa ating mga buhay. Napakagandang makita sa mga mananampalataya yung gano'n. Palagay ko, mga kapatid, palagay ko, sa isang mga gano'n, naku, baka umapaw pa kayo hanggang labas pa. Bakit? Naandun lahat eh. Yung binasa natin, talaga nag-manifest ng gusto. Kaya mga kapatid, I encourage you. Focus on the Word of God. Okay? Be available, be active, be attentive. Mga kabataan, focus on the Word of God. Mas maganda to. Mas yung pagpapala ng Panginoon kaysa doon sa maraming mga bagay na isang libutan ito na kung saan ano bang mga bagay na hindi, ano naman natin sa internet, mga Facebook, kung ano, maraming mga bagay na hindi talaga maganda tayo makakita. At yan ang nagpapahaglang sa atin, nagpapalamig sa ating puso. Kaya po mga kapatid, yun natin, let us focus, and I'm sure that still, God is still calling His people, calling His servants. Kaya lang yung kanyang servant na tinatawag, maaaring hindi lang nakikinig. Ang Diyos ay panay natawag eh. Yung servant ko, ano ang ginagawa? Amen po ba? Kung ano ang ginagawa? Pero pa rin ang tawag ng Diyos, kaya hindi marinig ang tawag ng Diyos dahil kung ano ang ginagawa. Kaya mga kapatid, yun po yun. Kaya salamat sa Panginoon, ang church, at ang isang bagay, mga kapatid, mahalaga, ang church kapag spiritually minded, ang church kapag growing spiritually, alam nyo, lagi ang focus ng church ay mission. Hello? Kaluluwa lagi, yan po. Kapag spirit-filled ang church, katulad sa New Testament, lagi ang focus ay mission. Opo, lagi ay focus how to win souls, how can we win them. Paano natin sila madadala sa Panginoon? Yun ang laging naisip natin. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, and it is possible na mangyari because of the fruit of the Holy Spirit sa buhay natin. Tingin nyo mga kapatid, kung sisiyasatin mo yung Bible, yung binasa niyo, napakamatayag natin mga Gentiles. Inilagay tayo ng Panginoon sa church na dati, ang sabi nga po, dati ay Christless, dati hopeless, dati po ay covenantless. Hindi tayo kasama sa mga pangako ng Diyos at godless din naman tayo. Ephesians 2:12. Pero ngayon, we can go directly. Tingnan niyo sabi ng Bible, we can go directly to God. Tingnan niyo sabi ng Ephesians chapter 2. Okay? Ephesians chapter 2. Ano sabi po ng kanilang kasulatan doon? Dati wala, pero ngayon may access na tayo sa Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Verse 19. Now therefore ye are no more strangers. Dati stranger tayo. Hello? Dati stranger tayo. And foreigners. Dati stranger and foreigner. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but ano sabi naman ito? Fellow citizen with the saints, with the Jewish people. Yung mga Bible characters na naligtas doon, na nangaral noon, nakakasama natin sa langit. Oo. Sabi ko, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Tayo ng Panginoon, mga kapatid, brethren, young people, you are blessed. Blessed tayo. Sapagkat hindi lang tayo ligtas pupunta sa langit, kundi yung estado kung ano tayo ngayon. Meron tayong church na kung saan dito sa church, you can serve the Lord. You can give your life to the Lord. You can serve the unseen God. Dito sa church, ang kailangan lang ilagay mo sa puso mo, Panginoon,
Ikaw ang lahat sa buhay ko. Kaya kung ano ako ngayon, pinagpagal ko dahil sa iyo. Lord, it is now a high time na ibigay kong buong buhay ko sa iyo, Panginoon. Ang sanlibutan, sisirain lang at wawasakin ang sanlibutan ng buhay natin. Hindi yung sinasabi ko, buhay mo sa sanlibutan, kundi yung sistema. Nasa sanlibutan tayo, nag-over tayo, nag-aaral tayo. Pero naandun tayo mga kapatid, huwag natin kalimutan, tayo Kristiyano, ang role natin is to preach, to share the gospel of Jesus Christ so that sila man ay maligtas at maging bahagi ng church tumungo sa natin, of course. Amen? Amen. Yun mga kapatid. Kaya, katulad ni Paul, iniwanan niya po ang Judaism at nangaral siya yung salita ng Panginoon bilang apostol ng Panginoon. Yung kanyang posisyon, yung kanyang fame, yung riches na meron siya, yung honor na meron si Paul, sabi niya, I count them but dung. Itinuri niya itong basura. Para ano? That I may win Christ. Kaya mga kapatid, let's keep on for the glory of God. Huwag natin kalilimutan, hindi sa lahat sa misyon, may mga Hudyo, nais ng Panginoon maligtas. Brethren, still the same. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen? Amen ng Panginoon. Let us come to the Lord in prayer. Tuloy po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Marami pa tayong dapat pwedeng sabihin. Pero marami po tayong time. Let's keep on mga kapatid. Let us pray, Lord. Salamat po. Pinagpahala mo na kami, Panginoon, ng mas higit sa lahat. Dahil patutunan kami sa namin. Ikaw ang aming tagapagligtas. We have the Holy Spirit. We have your word. We have the scriptures. We have the church. Lord, thank you. Dati, Christless, covenantless, alien, hopeless, godless. But now, we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the household of God, with the saints and the household of God. Kapatid, sometimes hindi mo nakikita na palad ka, nakatuon sa atin sa pansin mo doon sa hirap ng buhay, doon sa problema. Doon nakatuon. O kaya naman sa pangarap, doon ka nakatuon. Why not, habang ikinangarap, kabataan, why not concentrate, focus on the Lord. Focus on the Word of God. Hindi ko po alam ang laman ng iyong puso. Pero, meron, alam ko po, meron pang dapat ilapit sa Diyos. And it is yung pagkakataon mo para i-open up mo ang puso mo sa Panginoon. Ialin yung buhay mo. Sabi mo, Lord, thank you sa ligtasan, thank you sa pagpapala, thank you po. Binibigay ko, I'm surrendering my life, and niloko ko sa iyo ang buhay mo ito. You may come. Dito sa altar, the altar is open. You may come. You can come and give your life. Is there something na hindi kalooban ng Panginoon? You can come. At yan po yung biyayang pagpapatawag ng Panginoon. Come on. Ano? Maring nahihirapan sa buhay. You can come. May mga pressures. You can come and dali yung buhay mo kapatid sa Panginoon. Come on, sige po, mga kapatid. Come on. Anong bagay na umahatid sa iyo? Isurrender mo. At sabi mo, Panginoon, hindi ako pahandang. Lalapit ako sa iyo. Come on.
come to the Lord. And we will pray. Come on. Ano man ang panalangin mo, Panginoon. Ito ako, Panginoon. Ito lang ang alam ko. Ito lang ang kaya ko. You come. Kapatid, lapit ka lang. Kailangan mo, Panginoon. You need His power. You need God's wisdom. You need God's love. Come on. Lapit ka lang. Hindi mo kayo pipilitin. I'm just giving you an opportunity to talk to the Lord. And hindi mo, Panginoon, damit mo ng yung makapangyayang kamay ng buhay ko. Come on. Sige po, nag-pray po kayo. And nag-minutes. Mapagsan po sa panalangin mo. O baka sa ating kinahinaan, hindi mo lang kung saan patutungo ka ni Lord sa kanyang mga kasamatayan. Pwede na makatiyak ang pagtungo sa langit. Ang dugo ni Kristo na nagtibis na krus na Kalbaryo. Makapangyarihan. Are you saved? Ligtas ka na ba? Hindi alam mo ba kung sakaling pumunta kung kamatay sa buhay mo? Alam mo ba kung saan patutungo ka ni Lord mo? Kung hindi pa, hindi mo pa alam. Hindi ka pa sure. Hindi ka pa 100% sure. Kaya pakitaas mo yung kamay. Ipag-pray kita. Meron po tayo. Hindi ka pa sure sa kaligtasan. Panginoon, papasalamat kami sa kabutihan ng pagpapala mo. Thank you po. Merong church. Kung walang church, ano kayang gagawin namin? Saan namin gugugurin ang bawat Sunday? Kung walang church, walang ministry, marami kami mga boring na panahon. Lord, thank you. Pwede namin i-exert ang effort namin sa ministry. Salamat po sa comfort na meron kami church. Yung dabi ng iyong kapatid, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko nito, Lord. Pagkakatabi mo ko sila. Gabayan, ibusin sila, Panginoon. Upakaan ang Panginoon buhay. Salamat po sa pagpapala. Thank you po. Lagi namin ang tagumpay. Lagi namin ang biyaya mo at ang church mo na ako. Patuloy mo bigyan ng harmony, ng unity. Patuloy mo maging sensitive ang bawat isa. Magkaroon, ma-develop yung fruit of the Holy Spirit sa aming puso at buhay. Tulungan mo kami mahalin namin ang aming kapwa ng mga kayo. Ipanalangin namin sila. Salamat po. Tulungan mo kami maging mababag. Tulungan mo kami na ikaw naman talaga lahat po yun. Bakit kami natin? Thank you. Ang bawat church member ay blessing muna sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, help them. Help us. Patuloy kami para sa iyo. Salamat po. Sa gabi, naging makapangyarihan ka. Puspusin mo namin, biyaya ang mga kapatid kong ito. Samahan mo sila. Pagpalain mo ang gabay nito, Panginoon, patuloy po yung tumawag. Nagpili ko sa kanya ng bakas ko. Ano po yung impress mo sa kanyang puso? Tulungan mo po kami. Dahil mo ng mga kapangyarihan niya mo na tagumpay. Mga kapatid kong ito. Ang magulip, pinanatangin nila. Lord, ang buhay namin para sa iyo. Bless each and one of us. Ito po aming dalangin. Kasama po ang panalangin sa kaligtasan ng Diyos ng kapayapaan sa Jerusalem. Si Rabal Vendiras, iniligtas mo kanyang channel. In Jesus' name,